just the same as his lovely name. As that's the reason why I love you so. Ay! Tuloy tayo. Okay. Oo nga. Anong size yan? Small? Pareho doon, isa. Pareho na isa. Size yan. Pareho din dan? Ha? How much it store? Hindi ko na.
Let's
Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 113. Come unto me. Yeah. Amen. Page 113. Come unto me. First stanza. Hear the blessed Savior. Ready, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. All ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your Lord will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, bear me and be blessed. I am weak and lonely. Come and trust my Lord. Come, my yoke is easy, and my burden is not. Sing a stanza. My year disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and no without compare. The unholy feelings struggle in your breast. Bring your grace to Jesus, He will give you rest. First now, come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Bear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my Lord. Come, my yoke is easy. Come, my burden is light. Third stanza. Something on the mountain that we sing and sing. Something for the king of that's what should be claimed. By the morrow's evening, will the land of rest. There that tender shepherd, come to me and rest. Come to me, I will give you rest. Take my yoke upon you, bear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my Lord. Come, my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Last stanza. Happy my temptation, often comfort me. As a sense of weakness was distance me in. Christ will sanctify you if you claim His best. With the Holy Spirit, He will give you rest. First now, come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Bear me and be blessed. I am weak and lowly. Come and trust my Lord. Come, my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Amen. Page 152. Tis so sweet to trust in Jesus. Amen. Page 152 of our hymnals. Tis so sweet to trust in Jesus. Amen. First stanza. Tis so sweet to trust in Jesus. Ready, sing. Tis so sweet to trust in Jesus. Just to take Him at His word. Just to rest upon His promise. Just to know that say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus.
trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith in lush me, did the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. And last stanza, I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Are you happy tonight? Amen. Praise the Lord. Ano po? Bilis ng panahon. Parang kahapon linggo lang. Ayun ha? Parang kahapon linggo lang. Ngayon Lunes na. Amen. Praise the Lord. At salamat po sa Panginoon. Tayo naman po'y flexible. Amen. Pasensya na po kayo sa mga pagbabago ng schedule. We just wanted to maximize the time ng aming pong pagbiyahe. Sayang din po kasi. Nisip kasi namin bukas ng gabi pong biyahe para kasi magmumura ng diesel bukas. Pero nakita ko kasi yung diesel, kakasya pa hanggang alas 12. Hanggang alas 12 ng biyahe, ibig sabihin niya maabutan namin. Di bababa kasi ang diesel mamaya. 12 pesos. Kaya malaking katipiran yun. Aabot pa naman yun. Ay sakto mamaya ay kasi bukas po mayroon kasing fellowship din sa school ni Naabi, tapos sa Wednesday ay graduation sa recognition. Sayang naman kung yun lang yung dadaluan namin. Kaya dalawa na namin po lahat. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen. Nakatunog kayo sa schedule. Amen. Salamat po sa inyo pong pagtugon. Amen. Tayo muna po dumako sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos. Muli, salamat kami ng buong puso po Panginoon Ama sa inyo pong dakilang biyaya kaloob sa amin ngayong gabi. Salamat po sa mapagpalang araw po Panginoon pinagkalin po. Salamat po sa matagumpay na aming pong pagpanambahan kahapon. Salamat po Panginoon Lord sa inyong pong pagkilos. Salamat po sa inyong pong mga anak. Narito po Panginoon gabi, mayroon pong mga pagbabago ng schedule for our prayer meeting. Pero kayo po ang siyang pagpala po Panginoon Ama sa bawat isa nandito. Salamat po sa kanilang pagtugon for giving time for you, O God, to pray tonight. Sa aming pong mga kahilingan, pasasalamat po sa inyo. Papuri. Maging sa mga salita niyo muli na siyang maghahamon sa amin ngayong gabi po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan po ninyo, maging sa pagkakalo niyo po ng ulan, karang gabi po, Panginoon, nakapagbigay ng pagdilig din sa mga halaman, mga sasaka, mga nangangailangan po, Panginoon, ng tubig. Salamat po sa inyo pong provision po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, kayo po siyang kumilos sa aming pong anambahan ngayong gabi, at kayo po, Panginoon, naman siyang sa amin ng bukas na puso at isipan po, Panginoon, para po sa inyo po mga salita. Patawad po sa inyo pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Lahat ay hiling po namin dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. And you may be seated. At muli maraming salamat po sa bawat isa. At praise the Lord for great day na binigay sa atin ng Diyos. At kagabi ay malakas ang pagulan. At yun, ang yung pinakamalakas na ulan. At meron na po mga kaunting problema dito sa ating pong building. May tulo ko dito isa. Konti lang naman. Siguro mga 2 drum lang siguro ang mga naipon ko. Meron po dito, tapos meron po isa dito. So I think dun sa may exhaust po yan. Tapos, yan sa mga, yan meron po siya. Meron po siyang parang nagtutubig yan so galing dito. So naisip ko, kasi nga yun sa kabila niyan, hindi po na palitadahan. Di ba? Hindi na palitadahan doon. So, sumisiksik yung tubig. Pero hindi lang yung tubig na dumadaan dyan. Kasi nga may gutter dyan eh. So, meron yan tutubig siya. Oo, meron yung konting
nanangalay po diyan. Kaya hindi naman po siya parang kwan lang naman, streak of water lang po. Nakukuha naman ng basahan. Yan. Anyway, pag umulan lang naman, dito na lang yung mahanapan. Siguro mga something nasa bandang yan na nangalaytay po diyan. Konti lang naman natulog. Kaya yung binabantayan ko actually, kung kakayanin. Doon sa atin pong drainage ay okay naman. Dire-diretso, malinis na kasi yan, pinalinis ko yan. Kailangan lang talaga bantayan. Kasi nga pag meron po mga, nilagyan ko kasi yan ng screen. Yan sa may palabas. Kaya pag meron po mga bara na dahon, ay yun po siya magtatagal. Ginawa ko ngayon kasi alis po kayo, tinanggal ko muna yung screen. Kasi pag malakas yung ulan, parang dire-diretso lang. Tinanggal ko muna yung screen, wala magbabantay. Anyway, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Amen. Sa inyo po nga pagparito ngayong gabi. Amen. At long time no see. Amen. Parang kahapon lang tayo nagkita. Long time no see. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay dumulog sa panalangin. Pero ngayong gabi, mga kapatid, meron po bang mga additional prayer request o kaya mga answered prayer si Brother Giovanni po? May prayer request po ako, Pastor. Yung travel po namin sa darating na Sabado, Pastor, Manila. Uwi ka daw to Manila. Wow. Pero yung flight namin, Pastor, papuntang Bacolod is sa Monday pa, Pastor. May 4. Manila to Bacolod na lang po. Kaya hindi kami makapag-check dito sa Sunday, pero doon na muna kami makapag-check sa Manila, Pastor. Ayun po, bahala po kayo. Mamimiss namin yung mga service dito. Amen. Amen. Alright. Sige, may mga reunion po ang pamilyang Belnas sa Bacolod. Bacolod, Inasal. Amen. Ayan pong sumikat at nanggaling ang Inasal. At ang Mang Inasal. Pray po natin ang kanilang safe travel. Okay. Mga 2 taon yata doon sila. Wow. Okay. Amen. Sino pa po? Ang merong additional si Sister Teresa. Tuloy po kasi birthday ko na sa alam ko nilagyan na ko yung family namin. Nagpaalam naman po ko yung iba po na ganyan din po sa akin kasi po sabi ko mag-prayer meeting po. Dinala mo sana sila dito kayo nag-green. Basta pinipasok po sila pero yun nga po, halos di ba po nagsasampo po. Pero sabi ko, pag-pray ko po kayo, sabi ko, sa itinigin niya sabi ko sa kanila. So, tapos salamat po rin sa Panginoon dahil yung katulungan ko na yung po yung kalpasan ko na binigay sa Panginoon sa akin. Kanina po kasi, inuka nila yung baston ko pastor. So, alam nila, hindi ako makakalabas ng bahay. So, nakakapantawa na habol ko pa sila sa kalsada ko na sa Panginoon. Nalikan nila ako, sabi ko, tita nakakalakad ko pala ako, sabi ko, sa dulo yung Panginoon. So, pero yung biyaya ko ng Panginoon ko, pastor, siguro ko makita nila yung kapangyarihan, kung bakit po ako patuloy ko na nag-church, gusto ko makita nila kung paano po talaga yung blessing na binibigay ng Panginoon, ano po yung mga bagay na binibigay ng Panginoon na pinagay ko ng Panginoon. Ganun din po sana makita nila na hindi lang po rin pupunta ako sa church, alam nila po, iniiwanan ko lang sila sa bahay, pero sabi ko pinag-check ko yung bawat isa. Gusto ko kayo, sama-sama tayo manalangin sa Panginoon. Lahat tayo, hindi ko din naman kami Pastor, kaya nakasto po sa mother ko. Sana po, magpapacheck po sana po mga pompo yung negative po na science po, Pastor. And then yun po sa akin po, continue pa rin po, Pastor, lang po. So marami pong kabigatas, Pastor, pero sa biyaya pa ng Panginoon na kami Nice. Sir, sino pa po? Harap pa? Si Sister Chris. Kasama ko sa prayer si Lois, lagi ko sa mga kapitisan. Napasulit ko kasi yung clinic niya ngayon kung tingin-tingin pero nagkalong ko. Kasama ko sa prayer si Brother Marvin ko, nagkalong ko. Tapos yung kapalit ko po. Nag-asawa na siya. Sa trabaho niya po, ako sa work niya. And yung pag-isama ko kasi sa prayer sa kapatid ko, yung papa nila Estelle, parang po nagsigaw sila yung pag-asawa. Kasi nasa ano tayo sila, kasi nagagawa na sila. Magkaroon pa ng tayo. At para ma-realize ko yung dapat sa lalaki na
Ngayon, kung kailan may problema sa kasamalan sa dati naman wala. Ayun po. Yung financial position ng pastor. Amen. Okay, sino po? Meron pa? Si Angel. Sa prayer, mag-board po kasi namin sa Saturday. Pray mo na Amen. So, itong si Angel ay graduating na ito, nursing. Oo, mula ng first year yata dito na nakadalo na dito sa church. Ito ba? Second year, first year. Oh, 2022 ba yun, no? Graduating na ito, eh, ma? Praise the Lord. Aros magkasabay sila ni Keska. Ipag-pray natin ang kanyang Macboard. Kung di naman may pasok, di ulitin nyo na lang next year. Huwag naman sabi. Alright, wala na po? Ay, wala pa isa. Sige po, si Pray. Wow. Then, ano po, Pastor, papasalamat ako sa Panginoon sa wisdom na patuloy na pinagkakalo sa akin. Malakasan din po. At pagkamat hindi ko patuloy dito yung lahat ng result ng exam paper yung mga nakita ko po is salamat sa biyaya ng Panginoon na nakapasasya. Amen. Sige po. Si Sir Joy. Sa Palawan pa rin po sila ngayon? Kasi opo, dito po sila sa bakery po. Nabigyan pa rin ng Panginoon ng kalakasan po. So, nangyari po nila kasi bago po yung saktan po. Kasi talaga po sir, kami na pinag-pick up po. Eh, pati sterilize na talaga kasi ayaw po talaga po. So po, sana makasama po po natin at Amen. So, pray po natin yung tatay po ni Sister Joy. Medyo matagal-tagal na rin po na meron pong karamdaman. Maganda kung makauwi at least makausap niyo po. Alright, kung wala na po mabuti, tayo po idadako sa ating pong prayer list. This will be the last prayer natin ng buwan ng Abril, tama? Last prayer meeting service natin ng buwan ng Abril. At wow, this coming Sunday, mga kapatid, ay Mayo na po, amen? Oo, sa Friday ay Mayo na po. Praise the Lord, mga kapatid. At sa first Sunday, May 3. Yan, first Sunday of 2020, of May, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Tapos na po ang 4 na buwan. Di ba? Parang kailan lang nag-January, di ba? Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang provision sa atin. Okay, so ito po yung last week na po natin for our prayer list. Babaguhin na naman natin yan next month, mga kapatid, for some additional prayer request. Okay? Meron pa lahat prayer list pa? Meron pa ba? Kung wala na, ay meron pa doon? Sino pong wala sa inyo? Pakita sa kamay. May bayad na po yan. Hindi po meron po doon. Para maubos na po. Kasi papalitan na natin ulit na next week. Sino pa wala? Okay, meron na po. Ilan? Meron na po. Siguro din yung April 2026 yung hawak niya. Baka April 2025 pa yan. Amen. Baka po naman 20. Tama nga 20. Okay, sige po. Tayo po ay tumayo muna. Tayo po yung mawit. Tawagin po natin yung sit hour of prayer. So, lang, fix na rin 122. Yeah, 100. Whisper a prayer. Whisper a prayer. Pili natin yan. Whisper a prayer. On the first stanza, we're going to sing, whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning.
morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. To keep your heart in tune. Oh, the last stanza now. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart in tune. Amen. Find your places and then let's go to the Lord's Prayer. Ay, wala pang number? Okay. Mamadali kayo eh. Sige pa. O, pumunta kayo. Wala pa pala kayo number eh. Hindi. Pagkakano pa rin daw. Sorry. 1, 2. One, two, three. Amen. Sige po, tayo po ay for si Joshua. Naku tayo sa panalangin ngayong gabi. Ayun, places are in down and spread.
Sigo tayo po muli magsitayo, tayo po manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa pribilehiyo po muli, Panginoon, pinagkaloy sa amin ngayong gabi. Na kami po isama-sama, bilhin niyo po mga anak na sa church, Lord, sa amin pong pagpanalanginan. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin po, Panginoon, na isambit ng bawat isa mula sa amin pong prayer list at maging sa personal na mga panalangin ng bawat inyo pong mga anak. Sa mga karagdagang panalangin po, Panginoon, kayo magpala. Ang safe travel po, Panginoon, Galnas family sa kanilang pagtungo sa Manila at maging papunta sa Bacolod po, Panginoon, this coming week. Kayo po ang siyang magbigay po, Panginoon, sa kanilang protection at maging fruitful po, Panginoon, kanilang biyahe po, Panginoon, sa kanilang pagbalik. Kaya rin po, Panginoon naman, ang pamilya po ni Sister Teresa na kayo patuloy kumilos po, Panginoon, sa kanila po, Panginoon Lord, kanyang mawin po, Panginoon, sila sa inyo. Lain rin po, Panginoon, si Lois at kanyang pagdaman, kayo po bigay sa kanya ng kagalingan, at higit si Brother Marvin po, Panginoon naman, kayo po ang siya magbigay sa kanya ng wisdom po, Panginoon, sa paggawa ng desisyon, na naayon po, Ama, sa inyo pong kalooban. Sa mga magulang po, Panginoon, mga bata, na mga pamangkin po, Panginoon, Sister Chris po, Panginoon Lord, kayo po ang siya bigay po kumilos sa kanilang puso po, Panginoon, Ama, bigay po ng reconciliation ng mga mag-asawang ito po, Panginoon, ang kanilang makita ang pangangailangan ng kanilang mga anak po, Panginoon. Di lang po ang pera, kundi lalo po, Panginoon, kanilang presensya po, Panginoon, at maayos na pagsasama bilang pamilya at ang pangangailangan po nila sa inyo. Dahil po si Angel sa kanilang MacBoard po, Panginoon, bless po ng karunungan po siya po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay bigyan po, Panginoon, ng favorable result po, Panginoon, maging sa kanyang pagpapagala sa pag-aaral. Salamat po, Panginoon, at maging si ang tatay po, Panginoon, Sister Joy, kayo po ang siyang nakakalaw ng kanilang kailalagayan. Kayo po magkalo po, Panginoon, ng protection and safe traveling mercy sa kanilang po pag-uwi this coming May 3, no, po dito sa Solana. At kayo po, Panginoon, siyang bigyan ng pagkakataon na kanyang makausap ang kanyang tatay po, Panginoon. Lalo ay mabigyan ng assurance of His salvation po, Panginoon naman. At kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon, ayon po sa inyo pong kalooban. At din po sa mga natapos na requirements po ni Faith po, Panginoon, pagpalain niyo po. Maging amin pong anak po, Panginoon, si Abigail. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa amin po pagtungo sa San Pedro for their recognition, their school, oh God. And then the fellowship tomorrow with the parents and then the teachers po, Panginoon. Dalayan po ang inyong pong pag-iingat sa aming pong biyahe. Kayo po muna pagpala po, Panginoon Lord, sa aming pong pagbalik muli po, Panginoon, dito sa Atugay Garaw. Salamat po, Panginoon, naman sa inyong pong kabutihan po sa amin. Inyong pong pagmamahal. Salamat po higit lalo sa kaligtasan ng inyong pong kaluluwa. Sa pamagitan po ng sakripisyo ng inyong pong bugtong na ng aming pong Panginoon Hesus Kristo. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay nilibing sa itong araw, siya muling nabuhay. Sa pamagitan noon, kami nagkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Salamat po. Hindi niyo lamang kami niligtas, niligyan kami po kami sa tamang simbahan upang makapaglingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na pinagdala niyo po, Ama, na kami po ay makapag-minister po, Panginoon, Ama, sa mga tao na higit na nangangailangan po sa inyo. Lord, dalahin ko po mga bagong mananampalataya, mga bagong ay dagdag po, Panginoon, sa inyo pong gawain. Pagpalain niyo po sila at sila'y lumago. At dalahin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na mag-convict sa kanilang puso't isipan po, Panginoon Lord, na magpagpatuloy sa inyo pong gawain. Sa mga anak niyo po, Panginoon Lord, na may panghihina, patuloy na kayo pong bigay sa kanila ng conviction and revival. At kayo po ang siyang magpaalala at ng kanilang pangangailangan po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong provision. Patuloy ng aming pong pangangailangan. Material, financial, physical, higit lalo po, Panginoon, sa pangangailangan spiritual, upang kami po ay pagpatuloy po, Panginoon, lagi sa inyo pong kalooban. Wala niyo po ngayong gabi po, Panginoon. At salamat po sa inyo pong mga anak na nandirito for their flexible time to come, O God. Kanilang
nangyari sa kanilang schedule upang makadalo po Panginoon prayer meeting service. Sa mga anak niyo po na hindi po nakadalo, kayo po nakakalam ng kanilang mga schedule po Panginoon. Pero ako'y naniniwala po Panginoon, wala pong pinakamahalagang schedule kundi ang araw po Panginoon na gagamitin po namin para po sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyong pong kabutihang loob. Muli patawad po sa inyong pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Sa paglatay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. May bisita po tayo ngayong gabi. Wala tayong bisita. O wala po tayong bisita. Amen. Tayo po ay magbatian ng isa't isa. Amen. At magkamay na bang inawit po yung habang pinututod yung ligay ng buhay kung kilala mo si Kristo. Sige po. Shake one another's hand tonight and show your bloody gum. Amen. Smile. Amen. Oh. Ligayan buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligayan buhay, kung siya'y manunubos mo. Ba't lumapit ka sa akin? Ay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, at pagdali natin na tayo, awitin natin page 98, magtiwala at sumunod. Page 98, trust and obey, magtiwala at sumunod. Amen. Page 98 of our hymnals, magtiwala at sumunod. Trust and obey. Amen. Page, first stanza. Kung tayo'y mamuhay, ready sing. Kung tayo'y mamuhay, ayon sa patnubay ng Diyos sa kanyang salita. Sa isa sa atin, kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan. Laging atin. Sing ang stanza. Papawiin niya ang talang pagamba kung tayo'y laging mananagan. Ang kanyang patnubay, lagi nating taglay, sa lahat tayo'y iingatan. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan. Laging sasa atin. Last stanza. May tamis manali sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo'y patutusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan.
tayo po ay muli mahamon ng salita ng Diyos. Tayo muna manalangin, mapakinggan natin special number. Muli, Panginoon Ama, tayo po ay humingi ng inyo pong tulong ngayong gabi at ilala sa inyo pong likod na gagamitin sa pagpapahayag niyo pong salita. Bless niyo pong awiting, ihanda ang puso't isipan ng bawat isa sapagkat lahat dinalangin po namin iling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. You may be seated. Speak now. Amen, James. That God should love us sinners such as I should yearn to change my sorrow into bliss. Nor as till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love. That God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this! That God should join so freely in His scheme, although it meant His death on Calvary. Did every human dark find nobility? The love divine to drive some being. That for a willful act of such a sign, the Father, blood and Savior, blood and died, redemption for a worthless slave to buy, who wanted blood and praise divine. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this! And now He takes me to His arms as son. He asks me not to build a servant's hut, tower of country, lodgings all are dry. Wide open are His arms of grace. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this! That God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this! Amen. Praise the Lord. Such love. Amen. A wondrous love. For God so loved the world. Sabi ng Bible. Amen. Ang text konteksto ng Bible, central text ng Bible, ang central theme ng Bible ay ang ating Panginoong Yesus. Amen. Ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ngayong gabi, mabuti, tayo po'y dadako sa ating pumensahe at tayo po'y magsipagtayo. Amen. Dito tayo sa chapter 60? 60. Pero ngayong gabi ay liban muna tayo diyan. Oo. Okay. Dito muna tayo sa Luke. Yan. Meron lang po akong gustong ipakita po sa inyo ngayong gabi. Next week na po tayo sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa Book of Psalms. Dito tayo sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Luke chapter 22 verses 39 to 46. Familiar po ito, na-account po sa inyo. Ating po makikita, mga kapatid. Nandiyan na po kayo, mga kapatid? Kaya basahin po natin ng salitan, basahin ko po 39, then hanggang umabot tayo sa verse 46. Sabi po ng verse 39, and he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. Pray that he enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. 44. Earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from
prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. To them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Amen? Ngayon, huwag kayong matutulog. Amen? Okay, ang ating mensahe mga kapatid ngayong gabi, the provision of prayer. The provision of prayer. Ano bang nagagawa ng panalangin sa atin mga kapatid? Amen? Kaya ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi mga kapatid. Okay, tayo muna manalangin namang Diyos. Muli salamat po sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong mga salita na ayong pong binasa. Pagpalain niyo po Panginoon Ama ang inyong pong mga anak sa pakikinig ng inyong pong mga salita. Salamat po sa awiting ngayon pong narinig. Inihanda po ang puso at isipan ng bawat isa sa banat. Idalangin po namin iling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayo po'y makakaupo at muli maraming salamat po sa inyong pong pagtayo. Okay? Ang pray, prayer, prayed, prayed, praying. Okay? Sa Bible ay it is mentioned 547 times. Okay? 547 times na na-mention yung pray and plus variance. Praying, prayed, prayed, saka prayer. 315 in the Old Testament and 232 in the New Testament. Equivalent to 547 times, mga kapatid. So kung ganoon, karaming naulit-ulit, mga kapatid, ang salitang yan sa Bible, mga kapatid, ay sobrang napaka-importante yun. Amen? Amen? Sobrang napaka-importante yun. Ay dito sa account na ating binasa, sino pong nananalangin po dito? Ang ating Panginoon. Kaya kung ang ating Panginoong Jesucristo'y nananalangin, sino tayo para hindi manalangin? Amen? Kung ang bugtong na anak ng Diyos, the Son of God, mga kapatid, na siyang ang maylalang ng langit at lupa, na siyang maylalang sa atin, mga kapatid, when He was in the earth, mga kapatid, ang kanyang amang nasa langit, ay nandun po siya, nananalangin, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? As child of God, as Son of God, He prayed to His Father in heaven. Now we are already children of God. We ought to pray. Amen? We ought to pray to our Father in heaven. Because prayer is talking to God. Talking to God. Pagkikipag-usap sa Diyos, mga kapatid. Kaya pag meron kang mga kamag-anak, di po ba, pag nasa malayong lugar, you want to talk to them. Tama, amen? Ngayon, meron na pong teknolohiya, di ba? Meron ng teknolohiya. Okay? Nung araw, mga kapatid, telegrama, di ba? At ang bayad mo per letra. Ama? Tapos, o kaya voicemail. Di ba? O kaya punta ka dun sa PTNT, sa PLDT. Mahal ng bayad, di ba? Mga tawag-tawag nung araw, di ba? Okay? At hindi gaano nakakapag-usap. Pero ngayon, ang dali na. Ang dali na. Kita mo ba? Real time yung kausap mo. Okay? Kita mo pa, real time. Pero ang Panginoon, salamat sa Diyos, mga kapatid. Pero ganun pa man, may technology. Pero minsan, mga kapatid, hindi maganda yung signal. May buffering. Hindi ka nagkakaunawan. Choppy. Amen? Gaya pag may asawa, yung asawa, mga kapatid, nasa abroad, tatawag yung asawa niyang babae, nasa Pilipinas, tatawag, asan ka? Dahil ayaw ng lalaking ko, choppy! Ano yun? What did you sa sabi mo? Ano yun? Choppy! Okay, hindi siya gumagalaw. Pero yung sa likuran ng naghahangin naman, di ba? Humahangin naman yung kurtina. Para magpalusot, para choppy daw, di ba? Para ibaba at ayaw siyang kausapin. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, tandaan po natin, siya'y nasa langit, ang kanyang trono. Tayo po'y nalapit sa trono ng kanyang biyaya sa panagitan ng panalangin, kailanman ay hindi mag-chachapi. Amen? Kailanman ay hindi magdi-disconnect. Kailanman ay hindi mawawalan, mga kapatid, ng power. Kailanman hindi mawawalan ng connection. At unlimited talaga, kapatid. Amen? Okay, anywhere, anytime, you can pray. Because God is everywhere. Amen? Napag-aralan po natin yan nung last Thursday, mga kapatid. Pero ano nga po bang nagagawa ng panalangin sa atin? Okay? Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka panalangin na panalangin? Ano bang nangyayari? Ano nang papala mo sa panalangin? Ano ba napapala natin sa panalangin? Ba't tayo nananalangin? So yun, makikita po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi po ng Bible po dito, mga kapatid, sa verse 14, ang ating po binasa. Number 1, verse 14, read. And when He was at the place, He says unto them, what? Pray that ye enter not into temptation. Manalangin kayo, sabi niya, upang hindi kayo matukso. Number 1, mga kapatid, prayer delivers us from temptations.
Prayer delivers us from temptations. Ang panalangin, ang ating pagpanalangin sa Diyos, na ilalayo po tayo mga kapatid sa tukso. Ang banlibutang ito ay manunukso. Ang diablo po ay manunukso. Tandaan po natin po yan. Amen? Amen? Kasi ang sadya talaga ng tukso ay manukso. Pero ang awit ng sanlibutan ay tukso, layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso. Yun yung trabaho niya manukso Amen? Yun yung trabaho niya. Pero tayo, paano tayo may dideliver o paano tayo may ilalayo, paano tayo may aadya, mga kapatid, sa anumang uri ng panunukso ng diablo ay sa pamamagitan ng panalangin, kapatid. Amen? Sabi ng Panginoon, manalangin kayo para hindi kayo pumasok sa tukso, upang kayo'y mailayo sa tukso. Ang ating Panginoon mismo nagsabi sa mga disipulo, kasi bakit? Ang Panginoon nananalangin siya natutulog. Natutulog sila. Pero nakikita niyo po nung binalikan niya, may natutulog sila. Nanalangin ng Panginoon, ganun na lamang yung eagerness na panalangin ng Panginoon. Sabi ng Bible, mga kapatid, yung kanyang pawis ay gaya, mga kapatid, ng tulo ng drop of blood. Alagang buo na yung kanyang panalangin, ay yung kanyang mga pawis, mga kapatid. Sapat ganun ka-earnest ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. It delivers us from temptation. Tayo po mga tao, mga kapatid, may kahinaan tayo. Amen? Nasabi ng Bible, the flesh is weak, but the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang ating laman mahina. Nature yan ang ating laman bilang isang tao mahina po, mga kapatid. Pero salamat po sa Diyos, tayo may ligtas na. Tayo po ay meron pong Diyos sa amang natin na sa langit, mga kapatid. Amen? That we can come unto Him through prayer in order for us para makalayo, mga kapatid, sa tukso. Amen? Pag ikay natutukso na nawag sumimba, abay manalangin ka. Amen? Amen? Oo. Natutukso ka na magsimba na lang sa Manila, manalangin ka. Okay, tingnan niyo po, Hebrews chapter 4. Ang sabi ng Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4, verse 14. Sabi ng Bible, verse 14. Are you there? Ready, read. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our profession. You see that? Meron tayong great high priest. Who is that? The Lord Jesus Christ. Amen? He is the great high priest. Verse 15, sabi ng Bible, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points what? Tempted like as we are, yet without. You see, mga kapatid, minsan sabi na, naunawang ka na niyo kasi pinagdaanan niya lahat Ang Panginoong Jesucristo na sa mundong ibabaw, na pagdaanan niya lahat, sabi ng Bible, He was tempted, yet without sin. Kung meron tayong mga bagay na pinagdadaanan sa ating buong buhay, mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Idulog natin sa Kanya. Ilapit natin sa Kanya, mga kapatid. Kapag sabi ng Bible, He is our great high priest. He is not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. May kabigatan po tayo, may tukso, mga kapatid. Ilapit natin sa Diyos. Amen? Lapit natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin. Nagaya din naman ang ating Panginoong Jesucristo. He was tempted, sabi ng Bible, in all points. You see? What does it mean? In all aspects of life, He was tempted. At makita po din, mababasa po natin yan, mga kapatid, sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Makita po natin ang kanyang buhay. Makita po natin ang panunukso ng tao sa kanya, mga kapatid. Amen. Yet without sin, sabi po ng Bible. Amen. Because the Lord Jesus Christ is a man of prayer. He is a man of prayer. He come to His Father in heaven. And He prayed. Sabagat nung siya'y nasa loob ng ibabaw, mga kapatid, amen, tandaan po natin, siya po'y tao. Amen. Siya po'y tao. He's a 100% man. Okay? Pero sabi ng Bible, yet without sin. Siya po'y hindi nagkasala. Okay? Siya po'y hindi nagkasala. Tayo din bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo po'y makasalanan. Tao po tayo. Amen? Amen. Tayo po'y makasalanan. Pero tandaan po natin, kung tayo din naman ay maging man and woman of prayer, mga kapatid, then we will be delivered from temptation.
temptations. Mga kabataan, ganyan noon, may lalayo sa temptasyon. Amen? Yung may pinaplano ka na, mga kapatid, na hindi nararapat, pumaplano ka nang lumayo sa gawain ng Panginoon, pinaplano mo nang huwag nang dumalo sa pagpanamba, and then you pray. Amen? You pray. Kaya bago ka gagawa ng decision, mag-pray ka muna. Amen? Gumawa ka ng decision, mag-pray ka muna. Lord, kaluwa mo pa daw. Alam mo kagad ang kasagutan eh. Okay? Kaya bago ka mag-pray ka din. Amen? Oo. Halimbawa, kapatid. Di ba, magpipray ka. Magpipray ba ako o hindi? O, di nagpipray ka na naman. Amen? Lord, magpipray ba ako o hindi? Anong sagot ng Panginoon? Mag-pray ka. Okay, mag-pray ka na. Amen? Kaya pag-pray mo. Okay? Maraming tentasyon, mabuti sa buhay ng tao. Tandaan po natin, habang tayo po'y nagpapakalaot sa ating buhay pananampalataya, in our journey as Christians, tandaan po natin, hindi po tayo mga kapatid inilagay ng Panginoon sa lugar na kung saan tayo po'y wala ng tukso. Amen? Ang Panginoon nga sa Matthew chapter 4, sinong tumukso sa Kanya? Eh, si Satanas mismo Kung gaano katuso si Satanas alam na nga niyang Son of God talagang tinukso pa niya Amen? Sabi ng Panginoon, ay sabi ng Diablo, sabi ng Satanas, nakikita mo ito? Ibibigay ko lahat sa iyo ito. Igising na si Sister Ria. Okay. Kita mo yan, kung gaano katuso ang Diablo. Maging ang anak ng Diyos, mga kapatid, gusto niyang tuksuhin. Kung gano'n ang isipan ng Diablo, kapatid, tandaan niyo po, tayo pa kaya tao tayo, mga kapatid, na makasalanan? Hindi tayo tutuksoin ng Diablo. Tandaan po natin, sabi ko nga po sa inyo, ang Diablo, hindi kanya tutuksoin sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Hindi kanya tutuksoin sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Tutuksoin ka ng Diablo sa isang bagay na kung saan interesado ka. Na kung saan kukuha ng iyong atensyon. Okay? Isang bagay, mga kapatid, na hindi mo mahihindian. Amen? But if we are a man and a woman of prayer, mga kapatid, we will be delivered from temptations. Amen? Kasi bakit? Kapatid, the only time that the devil will flee from you, kneel down in prayer. Sapagkat pag ikay yumuko na, sapagkat pag ikay lumuhod na sa panalangin, takot ng Diablo. Bakit takot ng Diablo? Kasi alam niya, nagsusumbong ka na sa iyong tatay sa langit. Amen? Oo. No, that's the time, kapatid, na ang Diablo, he will flee from you. Sabi po ng James, mga kapatid, if you are going to kneel down in prayer already, because the devil knows, mga kapatid, you cannot do it by your own self, and you know that there's God there in heaven, mga kapatid, that you can talk to, you can lean on to. Amen? Layo yan. Salam niya, kausap mo na ang iyong amang nasa langit, kapatid. Amen? At pagkausap na natin ang amang nasa langit, kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Alam ko niyo ulit, I will never leave thee nor forsake thee. You see the provision of prayer? You see kung ano magagawa sa atin ng panalangin? We will be delivered from temptation. Number 2, sabi ng Bible, balik po tayo sa Luke. Balik po tayo sa Luke chapter 22. Balik po sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Ulit sa akin pong binabasa kanina. Sa tayo verse 43. Basahin natin yung verse 43. Sabi ng Bible, verse 43. Verse 43, I read. And there, verse 42, basahin mo natin verse 42. 41, I read. And he was withdrawn from them about the stone's cast and kneeled down and prayed. Kaya nga, ang ay kanong ka lumuhod, ay lumuhod. Ang Panginoong Jesucristo ka lumuhod. Amen? Sabi ng Bible, he kneeled down and prayed. Siya'y lumuhod kasi ang pagluhod, mga kapatid, it is a picture, it is a sign of submission. Okay? Ng pagtitiwala. Saying, Father, thou be willing, remove this cup from me, nevertheless not my will, but thine be done. Sabi niyan sa verse 43, read. And there appeared an angel to him from heaven in strength and in him. Number 2, not only we will be delivered from temptation, number 2, we will be strengthened in times of troubles.
It strengthens us in times of trouble. When we pray, mga kapatid, may kalakasan. Amen? Sabi nga po, tayo po'y mahina. Hindi natin kaya sa ating pong sarili, sa ating pong sariling lakas, sa ating pong sariling kakayanan, mga kapatid. We cannot do it. But when we pray, there is strengthening. Amen? May pagpapalakas. Gaya naman ng ating Panginoong Jesucristo. You see yung kanyang panghihina bilang isang tao. Kasi alam niya po bakit siya nananalangin dito? On this account, ano po bang mangyayari sa kanya? Ito na po yung ipinagkagulo na po siya ni Judas ng kanyang sariling tao, ng kanyang sariling apostol, mga kapatid, siya ipinagkagulo, mga kapatid. At siya po'y huhuliin na ng mga sundalong Romano upang haharap na siya kay Poncio Pilato at doon na siya po'y ipapako ng pahihirapan hanggang doon sa Mount of Golgotha. Na siya nanalangin. Kaya bilang itang tao, kapatid, siya po'y dumating na nanlumo din naman. Nakita niyo po sabi ng Bible, ang kanyang pawis ay gaya na po ng drop of blood. Ibig sabihin yung kanyang pawis, mga kapatid, ay malapot na. Dahil matindi yung kanyang paghingi sa Diyos. Matindi yung kanyang dadaan ng hirap. Matindi, mga kapatid, yung hardship na kanyang dadaanan sa panginaharap. But you know what? When he prayed, amen, the angels came to me and strengthened him. Amen? And when we pray, mga kapatid, it is the Holy Spirit that will strengthen us. Amen? Ang banal na Espiritu, kaya nga meron tayong awitin, mga kapatid, the Comforter has come. Who is that? The Holy Spirit. Amen? Sabi nga ng Bible, pag panahon na kayo may kahirapan, na panahon na meron kang dusa, mayroon, mga kapatid, na meron kang trouble sa iyong buhay, mga kapatid, you know what? Hindi mo alam ang iyong banggitin sa panalangin. Sa iyong pagluhod, ang magtuturo sa iyo, banal na Espiritu. Sabihin ng banal, panalangin mo sama, ganito, ganito. Siya ang maglalagay sa iyong puso't isipan. Amen? Sapat hindi mo na alam ang babanggitin mo sa Diyos. Amen? In our groaning, sabi ng Bible, it is the Holy Spirit that will say to us, mapatid, ano ang ating ipapanalangin. In times of troubles, in times of hardship, in times of big problems, in times of conflicts, mapatid, we need prayer in order for us to be strengthened. Amen? Kaya hindi natin kaya, mapatid, tandaan po natin yan. Kasi kung tayo lang mag-isa, we have no match with the devil. Amen? We have no match with Satan. Aba, ang dami ng pinagbagsak, mga kapatid, ng Diablo. Amen. The great king, Solomon, mga kapatid, napabagsak ng Diablo. Maging si David, isang araw, napabagsak ng Diablo. Si Samson, mga kapatid, the strongest man in the earth. Amen. Pinapabagsak ng Diablo, isang araw sa kanilang buhay. Aba, sino ba naman tayo? Para umarap sa Diablo, tayo lang. But when we pray, mga kapatid, there is strengthening. Amen? May pagpapalakas sa atin. Okay? May tulong, mga kapatid, para sa atin. Sabi ng Hebrews, tuloy natin, binabasa natin kanina, chapter 4, verse 16. Kaya huwag niyong iwanan yung Luke chapter 22 at babalik-balikan natin yan. Hebrews chapter 4. Balikan mo natin yung Hebrews chapter 4 muli. Sabi ng Bible, verse 16. Ang ganda nito, kapatid. Sabi ng Bible, 4 verse 16, ready read, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of... Sabi natin, hindi ko naman kailangan yan. Ngayon, hindi mo kailangan. Baka bukas. Yun naman sabi ng Bible, parang nagre-reserve ka na sa Diyos Lord, gawan mo ako. Kaya may plano tayo, di po ba? Lord, tulungan mo po ako sa decision na ito. Lord, meron kaming gagawin. Meron kaming pinaplano na itong bagay po na ito. Tulungan mo po kami. Pangyarihin mo po, Panginoon, kung ito po'y kalooban ninyo. Amen? Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, we need to come, therefore, boldly unto the throne of His grace. Na meron po tayong courage na lumapit sa trono ng kanyang biyaya so that we find, sabi ng Bible, mercy and help in time of need. Ngayon, tanong, meron bang oras na hindi natin kailangan ng Diyos? Wala naman na. Lalapit tayo sa Kanya sapat kailangan natin siya. Amen? Lalapit tayo. Even the moment you feel like you don't need God, you come to Him. You get me? Amen. Even at times, mga kapatid, we feel like we don't need God, we come to Him. We come to Him. At marirealize natin na kailangan po natin siya. Amen?
Sabi ng Bible, in time of need. In time of need, not in time of want. Not in time of want, but sabi ng Bible, in time of need. Sa oras ng may pangangailangan, hindi ng pangoras mapatid, may gusto tayo, amen? Madalas kasi ang tao, pupunta sa Diyos kasi may gusto, right? Amen? Ngaya yung mga reliyon, ganun po sila, di po ba? Dahil may gusto sila sa Diyos. Ay, punta ka sa piyat. Ay, punta ka sa ganito. Ay, punta kasi may gusto sila. Nawala tayo sa? Sa? Sa Bulacan naman, pag gusto magkaanak, kalalaking tao, di ba? So, Bando Bulacan. Okay, yung mga nagpirito, di ba? O, yung mga nagpirito, pupunta pag may piyesta doon sa, mayroon doon sa Naga, ano yung saan yan? Peña Francia. O, yung kapitbahay natin yung pinsan ni Sister Rosa. O, nung nalasip. O, wala sila. Saan daw sila? Nasa Peña Francia sila. Ay, nasa doon sila. Kasi doon sa piyesta ng Peña Francia. Doon yung taga-Tugigaraw, pupunta pa doon. Pupunta sa Puriones Festival. Di ba, mayroong gustong kahilingan. Gusto kasi mga kapatid. Kaya sabi ko, ginagawa nila ang Diyos pampaswerte. Hindi kapatid. Amen? Nasabi ng Bible, in time of need. And let us remember, mga kapatid, there is no time in our life that we don't need anything from God. And we do not need God in our lives. Amen? Yung tayo humihinga nga, mga kapatid, it only proves that we need God. Kasi hindi naman natin ang ating hininga Okay? Ang Diyos, mga kapatid, kasi kung atin yung ating hininga, mga kapatid, the moment, mga kapatid, na alisin ng Diyos ang ating hininga, wala natin magagawa Pwede ba natin mapigilan yun? Wala na. But when we pray, mga kapatid, it strengthens us in times of troubles. Harap po tayo ng trouble. Huwag lang ikaw yung troublemaker, amen? Huwag lang ikaw maging troublemaker. Hindi bagkus, mga kapatid, may kaguluhan, may hardship. Pero ito sabi ng Bible, Philippians. Tingnan po, it's a familiar verse. So, ito yung nakakaligtan natin, mga kapatid Ito yung mga provision ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Verse 6. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 4, verse 6. Sabi ba sabi? Careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto. Bakit kasi walang nasusugod? Kasi wala tayong request Dali natin yung request natin sa Diyos. As many requests that we can request from God. Sabi ng Bible, huwag mo ipakalala anumang bagay, sabi ng Bible. Kundi bagkus sa bawat panalangin, sa bawat bagay ay ipanalangin mo, sabi ng Bible, na merong pasasalamat at ang iyong mga kahilingan ay dalhin mo at ipaalam mo sa Diyos. Actually, ang Diyos, tandaan po natin, kahit hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos. Pero God is wanting us, mga kapatid, to tell to Him. Nais ng Diyos na sabihin natin, kapatid. Nais ng Diyos na sabihin po natin. Okay? Ay gusto niya, mga kapatid, na tayo po'y maging honest po sa Kanya, mga kapatid. Amen? So the provision of prayer, number 1, it delivers us from temptation. Number 2, it strengthens us in times of troubles. And number 2, balik po tayo, mga kapatid, sa Luke chapter 22 ulit, sa verse 42. Ang sabi ng Bible, verse 42, ready, read, saying, Father, if thou wilt be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. Kung maaari, Panginoon, sabi niya, sabagat alam niya yung hirap na kanyang dadaanan patungo sa krus ng Kalbaryo, yung dusa na kanyang pagdadaanan. Diba yung kanyang mararamdaman, mga kapatid, at unti-unti, mga kapatid, na malulugutan ng hininga. Yung kanyang pakiramdam, kasi maubusan ng dugo. Parang pinikpikan ba, killing me softly, di ba? Nasabi niya, mga kapatid, let not this, if thou be willing, remove this cup from me. Kung meron pang ibang dahilan, paraan na may liligtas ko ang sangkatawan. Pero sabi niya, nevertheless, gayon pa man, sabi niya, not my will, but thine be done. Number 3, mga kapatid, it teaches us to submit and trust God. When we pray, it teaches us to submit and trust God. Na hindi tayo magtitiwala sa ating pong sarili. Naalisin po natin yung pride natin sa ating sarili. That we say that I can. No, we cannot. Amen? But the help of God, we can. Amen?
with the help of our God. It teaches us, tinuturuan tayo na magpasakop at magtiwala lamang sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Magtiwala po tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Just like the Lord Jesus Christ, mga kapatid, sabagat alam niya yung dadanasin niyang hirap. Kaya sabi niya, maaari ba ang Panginoon? Kung sa ibang pangal, ililigtas ko ang isang katawan. Kaya sabi niya, may will but thy bilad. Hindi yung kalooban ko. Kaya yung mga kabataan may mga pangarap sa buhay, dapat yun yung tanong ninyo sa Diyos. Lord, kalooban mo ba ito? Kalooban mo ba ang aking tatahaking landasin? May mga senior high school natin, mag-grade 12 lang. Marami mag-grade 12 natin eh. Si Kurt, pasado ka ba? Okay. Ito si Hunter, mag-grade 12 ka na, di ba? Ito si Sharon, 12 years old na. Ay, di ba? Si Joshua, yan, mag-grade 12. Isang taon na lang. Yan mga yan, mag-college na sila. Okay? Kaya anong puso ang kalooban ng Panginoon? Buwan naman, kalalaki mong tao, ang kukunin mo ay hindi, yung fashion designer. Fashion designer o kaya PMA na lang po ako. Pedicure manicure ang kulot. Ba, ang ganda ng plano mo, anak, magpi-PMA ka? Opo. Ay, magsusundalo ka ba? Hindi po. Gusto ko kasi ng pedicure, manicure at kulot. Kulot. Eh, maganda kapatid, kayo po'y magpaplano. Itanong niyo sa Diyos, kalooban mo ba ito, Panginoon? Amen? May mga magulang ay ganun din. Nagplano kayo sa inyo pong mga anak, ito ba'y kalooban ng Diyos? May napakaganda na mga ito'y tawagin ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen? Amen? Eh, si Kian nga, kapatid, kung sana tatahakin niya rin ang secular na pag-aaral, ay po pwede naman. Pwede rin naman siya maging astronaut, siguro sana, maging scientist. Oo. Pero pinili niya talaga, kapatid, amen, na siya po ay magpatuloy sa panawagan ng Panginoon, amen? At yun, sa Bible School. O yun na, mag-second year na po siya, amen? Second year na po siya sa biyaya po ng Panginoon. Kaya it teaches us to submit. May gusto tayo, kapatid, pero tandaan po natin, hindi lahat ng gusto natin gusto ng Diyos. Amen? Ang napakagandang tanong natin, Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Hindi ko ano, yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Amen? Huwag natin ipilit yung gusto natin. Pwedeng mangyari yung pinilit na gusto, mga kapatid, pero tandaan po natin lagi may konsekwensya. May konsekwensya. Papayagan ka naman ng Diyos, kapatid, kung ipipilit mo eh. Kaso nga lang, kapatid, may consequence. Kung hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Kung hindi po yan yung perfectong kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, Matthew 21, kaya natin sa Matthew, chapter 21, sabi ng Bible sa Matthew 21, verse 22. Kaya napakalaga, kapatid, that our life must be a life of prayer. Sabi ng Matthew 21, verse 22, 21 verse 22, ready, read. In all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Oh, mga kapatid, nagtiwala ka, nagnalangin ka pa, hindi ka rin naman nagtiwala. Amen? Nanalangin ka, sabi, Panginoon, sasagutin kayo ng Panginoon. Nagdududa naman. Pero lagi ang katugunan ng Panginoon, tandaan po natin, mga kapatid, tatlo. Okay, pag tayo po'y nanalangin, lagi tatlo ang katugunan ng Panginoon. Amen? Pag nanalangin ka, hindi yan kalooban ng Diyos, kapatid. Lagi sagot niya ay ano? No. Capital N-O. Kaya pag nag-no ang Panginoon, tayo kung mo nang ipilit. Ngayon, kung kalooban niya yan, mga kapatid, anong tugon niya? Ay, of course, yes. Amen? Kalooban niya, perfect na kalooban niya. Ito po, yes, mga kapatid. Amen? Halimbawa, nanalangin ang Lord, kalooban niyo po ba kayo magsisimba sa linggo? Alam, pag-iisipan ba yun? Pag-iisipan pa ba yun? Laging kalooban yun. Yes. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa handa, nanalangin ka, hindi ka pa handa, ano sasabihin niya? Wait. Wait. Hindi ka pa handa eh. Baka mamaya kasi mga kapatid, yung hinihingi mo, pag ibinigay niya, maglalayo sa'yo sa Diyos. Amen? Kaya hindi niya pa binibigyan.
Nanalangin ka ng isang bagay, hindi mo naman kayang ma-deal. Hindi mo naman, baka mamaya yan yung magpokontrol sa iyo. Amen? Kaya dapat nga mabuti pag tayo pinanalangin, andaan po natin po yan. Ito ba yung maglalapit lalo sa atin sa Diyos? O kaya baka mamaya mabuti itatangay tayo palayo sa Diyos. Nanalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng sasakyan. O binigyan ng sasakyan. Ay, wala na, nagpapalibot-libot na ng buong sanlibutan. Alam po, kami po si Abby, nagkaroon na kami ng baby. Siyempre, mayroon punta ng church. Tapos, nag-invite kami sa church. Alam ko, nalangin Lord. Kasi nakita ko yung kasama ko sa trabaho. Kasama ko sa trabaho sa Goldilocks. Meron siyang owner. Ay, owner type gift. Sabi ko, kahit ganito lang, Panginoon, owner. At least, meron kami sasakyan pupunta ng church. Tapos, makakapag-invite pa po kami. Eh, may kailangan ko sa Panginoon. O ba? Sa meron kaming DBBS, isang kapatiran lumapit sa akin, sabi niya, Brad, nagpaplano daw kayo bumili ng sasakyan. Pinaplano pa lang po, pero wala pa pong pambili. Nagpipray pa lang po, pero wala pa pong pambili, sabi ko. Kasi meron sasakyan niya, si multicab po. Maganda-ganda po yun, nakuha kami, may aircon pa yun. No, gawa na lang po ng mga pagkakataon, yung ganyan na. Yung sasakyan ko kasi hindi mo na magagamit kasi alis ako mag-abroad. Gusto mo kunin mo na lang muna. Okay? Hulug-hulugan mo na lang muna. Wala pa akong pambabayad, sir. Isa ka na, kahit na wala ko muna. Ang bira, kinalingguan, kaya mamaya, binigyan sa akin yung susi, kinalingguan, di ko pa ako marunong mag-drive. Babi, kinuha ko na. Right namin, gabi, pagdating dun sa bahay, diniliver sa bahay, mga kapatid, excited ako. Nakapag-aral naman ako ng driving nun kasi nga, nagpipray ako magkasasakyan dapat marunong ako mag-drive, Kaya nag-aral ako sa driving. Okay? Nakapag-aral ako, meron akong student's license. Kinagabihan, diniliver lang, pambira, excited kami. Dakay ko si Kian, mga kapatid. Dalawa ko nag-drive kami, 5 years old pala si Kian. Drive kami, punta kami ng malayo-layo. Okay? Okay naman. Aircon pa yun nun, ang ganda. Nung namin pong nakuha. Lang, naiwan kasi dito sa Isabela, nasiraan 2012. Kaya isang taon po na natambak po yan, kaya medyo napabayaan. Alam niyo po yung mga kapatid, yun lang yung kahilingan ko na ibinigay po yun. Pero alam niyo po mga kapatid, yung pong sasakyan yan ay marami po mga dinala mga kapatid sa Panginoon. Amen? Pupunta kami sa Binyan, mga kapatid, sa area po namin noon, mga kapatid, ay kilala na po nila yung sasakyan. Ay, si Sir Arnel. Ay, yan na po sila. Ayan na si Kian. Oo. May nakalagay doon sa likod. I am a Baptist. May nakalagay sa sasakyan kasi I am a Baptist. Nilagyan ko ng sticker, I am a Baptist. Isang araw punta kami ng palengke sa Binyan. Okay? Parada ako sa gilid lang. May nakalimutan ako. Kaya bumalik ako. Mayroong nag-aantay doon ng mga atot. Sabi niya, sa Baptist po ba ito? Ang bira, nag-aalala ko, baka mamaya may problema kasi. Bakit po? Sabi ko kagad. Bakit po? Sabi ko kagad. Kasi may nakita ko niyan sa likod na Baptist. Sa Baptist po ba kayo? Kasi naghahanap po ako ng church. Ay, oo po. Ako po may-ari niya. Sabi ko kagad. Alam niyo po yung mga holiday, kung address po ba kayo, pupuntahan po kayo. Alam niyo po yung nanay po yung nakadalo po dun sa San Pedro na church. Naging bunga ng sasakyan kasi nakita niya, ay Baptist, amen? Kaya ako na sa Goldilocks pa, pinagdadrive ko po yan, yung aming po nagdi-deliver po ng cake. Sabi ko, huwag kang basta-basta magparaparada kung saan-saan. Sabi ko, baka mamaya, paparada mo yan sa mga beer house. May nakalagay doon sa loob, I am a Baptist. May kilala na. Lalo yung sasakyan niya, mga kapatid, may talagang yellow, talagang, hindi pa ganyan kulay yun, pinakulayan ko na yan. Gandang kulay yan, napatungan mo na lang kasi nangalawang. Talagang kita-kita mo. Kilala nila talagang kung sinong driver. Sabi ko, huwag mong saan-saan pinagpapark yan. Baka may sabihin nila, galing ako sa beer house. Kaya binigay ng Panginoon. At nadala kami ng sasakyan dito, kapatid. Amen? At yun lang yung hiling ko sa Diyos, no? Panginoon, bigyan mo kami, magamit po namin sa gawain ng Diyos. At ginamit po namin talaga yan sa gawain ng Diyos. Amen? Nasaksak po yan, nasira po yan, at kaisira yan, iginugulong mga kapatid sa gawain ng Diyos. Amen? Isang araw nga, nung kami full time na biglang umulan, nag-solwining si Nakian sa Pasita. Nag-solwining sila. Solwining sila sa mga kalye sa mga estudyante, ay kasama yung teacher nila. Tapos biglang ulan, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Biglang bahagyan sa Pasita. Parang alam niyo naman sinabi ko, di ba? Sa may ilang nakalasan. Yung Pasita area doon, sa Alandayan, mga kapatid.
Sige, sunduin ko kayo, sabi ko. Sunduin ko kayo. Ay, sunundo ko sila. Ay, dinasundo ko naman. Ay, pagpasok dun sa isang part, mga kapatid, ang bira, taas na ng tubig, binusong ko. Ay, pambira, wala, namatay na yung makina. Alam niyo mga nagsundo sa akin, basa rin sila. Kasi bakit, ignulak nila yung sasakyan, pauwi. Para kami mga uwi. Sabi ko, baba kayo. Sabi ko, baba kayo, tulak. Apat sila. Pati yung picture na natin yung tulak. Sige, tulak nyo. Ayaw ng kumandar. Marami kaming ganung experience sa sasakyan na yun. Mga po nandito na dito na sa Cagayan, galing kami sa Kawayan, mga kapatid, ay galing kami sa Ittiague, may pinunta kami, pauwi na po kami dito, hindi na kami makandar, ay hindi ko alam kung saan, gabi na po yun, mga kapatid, alas 12 na ng gabi, alauna na madaling araw, nag-overheat, ayaw na umandar talaga. Naitabi ko lang sa tabi, tapos doon sana kami magpapahinga, pero delikado. Gulong na naman din hanggang makapunta kami sa isang gasoline station at doon na kami tutulong. Antay na lang mag-uumaga. Pero salamat sa Panginoon, amen? Ang nasasakyan yan ay nagamit sa gawain ng Panginoon, amen? Sabat yan ay bunga ng panalangin. Pinag-pray namin eh. Pinag-pray namin mga kapatid at pinagkalog ng Diyos ngayon, pinalitan na ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, amen? Ay bunga rin ng panalangin, amen? Eh, sabi ko, kontento na ako dun sa Starix si tatay nun eh. Pinahiram niya eh. Okay? Yung kanyang lumang Starix eh. Eh, kontento na ako eh. Eh, inaasahan ko nga dati, mga kapatid, yung Montero eh. Pero yung Starix eh. Naging blessing, nagamit namin ng halos 1 taon po yun. Okay? O, 2023. 2023. 1 taon. Na ipinagamit sa amin yung kanyang marami din pong napuntahan at halos naikot din po mapatid sa Cagayan at Isabela yung kanyang sasakyan na ginamit po namin sa gawain ng Diyos. Until such time, ay binigay niya po yung ating ginagamit ngayon. Amen? What is that? That is a product of prayer. Naging provision of prayer, mga kapatid. So number 1 that we can see here, mga kapatid, it delivers us from temptation. Number 2, it strengthens us in times of troubles, and it teaches us to submit and to trust God, na magtiwala ka sa Diyos, kapatid. Kailangan talaga natin magantay, kapatid. Amen? Huwag tayong apurado. Amen? Ipagkakalob ng Diyos in His perfect time because God never delay. Amen? Kailanman ang Diyos hindi na-delay, kapatid. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos, kapatid, kung hanggang kailan tayo makakapagantay. Murado kasi tayo eh. Kaya akala natin, disappointed na. Kaya minsan, tayo po'y disappointed na, tayo po'y discouraged na, tayo po ay dismayado na, di po ba? Amen? Di na tayo nakapagkantay. Huwag na nga lang. Kapatid, that's just willing to wait dapat tayo. Pag pupunta ka ng restaurant, di po ba? Dahil alam mo, yung restaurant yun, make to order lang ng kakanin, di po ba? Amen? Sabihin sa inyo, 30 minutes po yung lumamsan. Ay, okay lang, sige lang. Kahit gutom na gutom pa, di ba? Kahit gutom na gutom ka kasi bakit? Pinili mo pumunta doon sa restaurant na yun. At alam mo yung restaurant, fine dining, at yung lulutuin nila talaga, bagong luto, amen? Bagong luto talaga. Eh kung gusto mo madalian, ipunta ka sa turo-turo, may niluto niya kahapon pa, amen? Available na agad, tama? Amen? Nasasabihin niyo, painit nyo na lang po. Yung gusto mo, may limping sabaw eh. Kaya pinagugasan na nga ugasin, amen? Pero dahil gusto mo yung ikaw satisfied, pupunta ka doon sa fine dining. Tapos sasabihin, ano pong order niyo, sir? Hindi mo ba? Talagang mag-aantay. Pero pag si Tatay Alex, kapatid, pakainin mo mga din ng crab, wala sa diyan. Sabi niya, wala, ayaw mo magantay. Bigyan mo siya ng crab. Magre-reklamo. Dahil madali lang. Ay, hindi ko sabihin, willing to wait po. Di ba kahit kumakalam na yung tiyan mo? Opo, willing to wait. Dapat ganoon din tayo sa Diyos. Amen? Kahit gustong-gusto natin, kapatid. Pero dapat matuto pa rin tayo magtantay. And we can do that. We can wait, kapatid, when we kneel down and pray. Amen? Habang tayo pa nananalangin, kapatid, ang Diyos sa atin magbibigay ng patience, kapatid. And lastly, sabi ng Bible, verse 44, balik tayo sa Luke. Verse 44, sabi na ng verse 44. Verse 44, and read, and being in an agony, he prayed more. You see, mga kapatid, lalo pa siyang nanalangin ulit. 3 beses ngayon, 3 oras ngayon, kapatid eh. More earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the
ground. So, anong pinapakita po dito mga kapatid? Na tayo po, it makes us truthful with our promises. Tayo po'y maging totoo sa ating mga pangako sa Diyos, mga kapatid. Sapagat alam po natin na ang tumutugon sa ating panalangin ay ang Diyos. Amen? Amen? Oo, mga kapatid, kung sa ating sarili, mga kapatid, puno tayo ng pagdududa. May mga pangako tayo, commitment sa Diyos, hindi natin magagawa. But when we kneel down in prayer, Lord, tulungan mo ako, amen? Tulungan mo ako, Panginoon. Okay? The moment that doubt enters in our hearts, mga kapatid, we need to kneel down and pray. Sabi ng Bible sa Proverbs 16 verse 3, Proverbs 16 verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Do you see that? That's a promise. That's a truthful promise that you will say, commit thy ways unto the Lord. I-commit mo sa Panginoon, sa panalangin, and thy thoughts shall be established. What does it mean? Your decision will be established. You will be determined, mga kapatid, of those things that God is wanting you to do. That you will continue sa kabila, mga kapatid, ng mga kahirapan sa buhay. Amen? Okay? We will be truthful with our promise. You see the Lord, mga kapatid. As he prayed, abang bira yung kanyang pawis ay para ng dugo. Dahil ganun katindi, mga kapatid, ang kanyang ginagpis at panalangin sa Diyos. Kaya namang kabigatan na meron tayo, kapatid, dali natin sa panalangin. Amen? Walang maliit at malaking bagay na hindi kayang resolbahan ng Diyos sa buhay natin. All we have to do, mga kapatid, is to trust Him. And we need to be truthful with our promises. Minsan kasi, mga kapatid, binibigyan ng tao ang Diyos, binibigyan ng tao ng Diyos ng kondisyon. Panginoon, pag sinagot mo ito, maglilingkod ako sa iyo. Wala tayong karapatang gawin sa Diyos. We have no right, mga kapatid, to demand God in that way. Lord, kung susagutin mo ito, talaga magpapatuloy ako sa iyo. Kung bibigyan mo ako ng ganito, Panginoon, promise, magpapatuloy. Hindi, kapatid. Do you remember mo, kapatid, at libro niya? Ang ganda ng kanilang conviction, di ba ba, Iman? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, what did they say? Tutulungan kami ng Diyos namin. Ano sabi ni King Nebuchadnezzar? Bakit hindi kayo lumulod sa Diyos na ginawa ko? Sa Diyos-Diyosan na ribulto ginawa ko. Okay? Gusto nyo ba na kayo ay dadalhin doon sa yungib ng leon? Amen? Saan ba sila dapat? Okay, the furnace of fire. Gusto nyo ba na kayo ay dadalhin ko doon sa hurno ng apoy? Bakit di nyo sinasamba yung aking ginawang Diyos? Sabi ni King Nebuchadnezzar. Sabi nila, we will not be careful with this matter. Sabi nila, kami hindi magiging maingat sa pagsagot sa iyo, mahal na ari. Hindi po kami lulhod. May Diyos kaming sinasamba, nasa langit eh. Ano sabi ng Nebuchadnezzar? Ganun ba? Sabi niya, sige nga, tingnan ko kung tutulungan kayo ng Diyos nyo. Ilalaglag ko namin kayo dun sa hurno ng apoy. Ang sabi nila, opo, tutulungan kami ng Diyos namin. Pero, sabi nila, kahit hindi kami tutulungan ng Diyos namin, sabi nila, hindi pa rin kami luluhod sa iyong ginawang Diyos. Amen? You see, mga kapatid, they did not give condition to God with their conviction, mga kapatid. Tulungan man sila ng Diyos o hindi, sila pa rin ay maglilingkod sa Diyos. Amen? What does it mean? Pagpapalain ba tayo ng Diyos o hindi, kapatid? Pagpapatuloy pa rin tayo sa Diyos. Amen? Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi ka. Hindi ka. Sila pinabayaan ng Diyos. That's how truthful are they with their promise. Tulungan man sila ng Diyos o hindi. Ganun dapat tayo. We are not the one to give condition to God. Ang Diyos, mga kapatid, ang tumitingin ng kondisyon ng puso natin. Amen? Siya ang tumitingin ng kondisyon sa puso natin. Minsan tayo kasi ang bibigyan ng kondisyon sa Diyos eh. We have no right in any way, mga kapatid, that give condition to God. Okay? Mga nalangin doon, bigyan mo lang kami ng bahay, Panginoon, maglilingkod kami sa inyo. Abay na binigyan ng bahay, kapatid, hindi na makapagsimba. Bakit? Wala po magbabantay sa bahay. Lord, bigyan mo lang talaga kami ng anak, may maglilingkod. Nung nagkaanak, hindi na nakapagsimba. Bakit? Wala po kasi mag-aalaga sa bata. Diba? Yan pa yung bunga ng mga ng ginagawang kondisyon sa Diyos.
Kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, landaan po natin mga kapatid, when God save us, God did not push us mga kapatid. Tayo po'y lumalayag mga kapatid sa paglalayag at hindi po tayo naglalayag sa isang smooth sailing sea. Amen! We are not on the smooth sailing sea. There are troubles, there are storms of life. Amen! Meron pong bagyo. Kita nyo nga, kumulog lang, napalingon na kayo eh. Amen? Okay? May bagyo, kapatid. Kaya isang bagay, mga kapatid, na kung saan tayo pa'y adbantahe, may Diyos tayo at may bagyo. Amen? May Diyos tayong lalapitan. Paano ka lalapit? Kneel down in prayer. Nalangin ka sa Panginoon, mga kapatid. Na siyang tutugon sa iyong pangangailangan. Amen? Amen? Nung kami huling nagbiyahe, mga kapatid, sa ating pong NBWC, daan po kami ng Maliko. Para mapapadali kami ng biyahe. Papadali ko po kami ng biyahe. Kasi nga, bagaman Maliko talaga, kasi Maliko-liko talaga Maliko eh. Kaya nga Maliko ang tawag eh, kasi Maliko. Mas Maliko siya kaysa Santa Fe. Pero doon kasi walang truck, walang bus, wala kang, ikaw lang magbiyahe mag-isa. Ayun yung pinakamataas na akyatin, mga kapatid. Bihira. Ba yung sakyan ko naman ay tumaas sa overhead. Hindi kinaya sa bigat ng aking mga sakay. Kasi nga, kung siya, ngayon automatic. Eh, yung isang bagay hindi ko papalam doon sa automatic mo pa din. Hindi kasi ako nag-low gear. Yung ginamit yung kanyang low gear. Oo, kasi naka-drive lang siya. Oo, ay dapat pala, sabi ng mekaniko, dapat ni-low gear mo, sir. Ganun ba? Akala ko, display lang yan eh. So, gagamitin din pala yung low gear para magiging siya manual po siya. Dire-diretso lang. Sa kalagitnaan niya, maputid ng pera. Sabi ko, bakit bungakan? Ayun. Ay buti na lang mga balidali po, biyaya ng Panginoon. Kasi nga alam namin, pagdating mo namin doon, walang tubig, walang mainom. Para hindi kayo bibili ng tubig, sabi ko. Para hindi tayo bibili ng tubig pagdating doon, para at least meron tayong reserba. Lahat ng mga baunan nyo ng tubig, magkarga na kayo dito. Karga-karga. Yung mapapatid. Kita ko, nung binuksan ko, bumulok na talaga lahat ng tubig niya, kapatid. Nasa kalagitnaan kami ng kabundukan, wala kami ibang matutulungan eh. Sa kasi yung ganung pagkakataon, anong oras na? Alas 2 yata, alauna ng madaling araw. 2 o'clock, wala namang titigil sa'yo dun eh. May mga parating, lalo silang matakaw, pag piparahin mo sila, walang titigil sa'yo dun sa gano'n eh. Pero yun, sabi ko, labas yung mga tubig niyo. karga ng tubig. Wala nga pag-reveal ng tubig. Then we pray, Lord. Okay. Balik sa Santa Fe. Santa Fe na lang tayo. Imbis na mapadali kami, nagdagan pa ulit kami ng isang oras na biyahe naman. Hindi ko sabihin, may bagay na gusto natin minsan, gusto natin papilitan, pero hindi talaga eh. Ano gawin mo? Atras. Amen? Atras ka. Okay? Ayun po nalaman ko din naman na totoo nung pinacheck ko, sabi niya, Sir, ano ba kayo? Nakadrive lang. Dapat i-adjust nyo, mag-low gear kayo. Kaya naman yan eh. Ang laki na makina nyo eh. Sabi niya, dapat nag-low gear kayo. Kasi pag nakadrive kayo lang, parang nakakawan lang yan, skinta. Ganun ba yun? Sabi ko. Hindi ko masyadong kala ko naman, drive lang talaga eh. Kasi yan lang naman yung drive. At least natuto sa biyaya ng Diyos. Amen? But we pray, Lord, hindi po kalaban kami pinadaan po dito, ingatan mo kami. At praise the Lord, amen? Nakabalik po naman sa biyaya ng Diyos, amen? At mamaya babiyahe ulit, amen? Through the help of prayer, amen? Huwag natin kakalimutan yan. That's the provision of prayer. Minsan kasi, kala natin provision ng prayer, pera lagi. Hindi ba? Ay manalangin bagay. Lagi panalangin ng pera. Ano ba? Kalusugan, di ba? Tama, amen? Oo. Yun mga lagi mga patid eh. Pagpapalain pera. No. Anyway, those are the most essential thing na nakikita po natin pag tayo po'y mapanalangin. It delivers us from temptation. It strengthens us in times of trouble. It teaches us to trust and submit God. Amen? And it make us truthful with our promises. Maging totoo tayo kasi bakit Diyos ang pakusapin mo? Bugulayin mo ba ang Diyos? Parang yung dalawang magkumpare nagnakaw eh. Nagnakaw sila ng manok. Kapit tumawid sila doon sa ilog. Sa kalagitnaan ng ilog, kapatid, dumating nga pagragasa. Naku, nakalik ang Diyos. Sabi ng isa ng mga Lord, babalik natin yung ninakaw ko namin. Malapit na tayo babalik. Kami nga.
Niloloko ko lang ang Diyos. Kaya, huwag kang maingay. Niloloko ko lang ang Diyos. We cannot mock God, amen? Hindi natin pwedeng lukuhin ng Diyos. Tandaan po natin po yan. Sapagkat niloloko natin ang sarili natin kung gano'n, amen? Let's be a man and woman of prayer. Tayo po'y magsipag tayo. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, in our personal life, mga kapatid, meron tayo dapat prayer sign. Hindi lang sa simbahan kayo po'y nananalangin, amen? Mas madalas dapat sa bahay, amen? Kasi nga, simba lang natin sa linggo sa prayer meeting. Kung doon ka lang nananalangin, paano yung ibang araw? Dapat mas madalas po tayo nananalangin sa bahay natin. Amen? Mas madalas dapat tayo nananalangin sa bahay natin. Dakilang Diyos, salamat po for the provision of prayer. Thank you, O God. Ay po'y natuto manalangin po sa inyo. Bagkat sa aming sarili po kayo, wala po kayong magagawa. Thank you, Lord, for the example of even our Lord Jesus Christ, our Savior, the Son of God, who showed us, O God, the pattern of prayer, the attitude of prayer. And we appreciate, Lord, this great privilege you have given to us as your dear children to come to the throne of your grace in prayer. Kapatid, meron kang pagkulang sa Diyos sa panalangin at nais mo pang mas lalong earnest sa iyong pagpanalangin, usapin mo ang Diyos ngayong gabi. Ang panalangin is a personal relationship with God. Dapat tayo po ay may personal mga kapatid na paglapit sa Panginoon, pakikipag-usap sa Diyos. And you know, those things that we have learned, God will provide for us. Because those are the provisions of prayers. Not just money, not just health, not just the things, mga kapatid, that we are wanting to happen in our lives, but most especially, that we be in His perfect will as we do the things for His glory. Let's talk to God. Amen. Amen. Are you blessed? Amen? Amen. Thank God for the Word of God. Amen. Ang ginagamit ko kasi sa low gear, pagpababa, yung palusong pagbaba, naglo-low gear ako para may engine stop, para hindi masyado sa preno. Pati pala pagpaakyat. Amen. Alright. Amen. Kaya talaga kailangan nating matuto rin ng mga ganong bagay. Kaya tawagin natin natin ang usher, tayo may dadako sa ating pagbibigayan ngayong gabi ito. For our prayer meeting service offering. Sir, pag-pray niyo po ating kalugay ng gabi. Tayo po nanalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa gabi ito na kami hindi po dito sa bahay-sambahan upang magsulong po namin, Lord, aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa mga desisyon ng iyong mga anak na parito sa iyong bahay-sambahan upang makapakinig, Lord, ng iyong salita. Salamat sa mensahe na aming napakinggan na patungkol po sa kalagahan ng panalangin po, Lord. Panalangin po namin na ito may apply namin sa aming mga buhay. I-bless you po, Lord, itong aming offering sa gabi ito. Bigyan po na kagalakan ng bawat isa na makapagbigay upang mayroong magamit po sa inyong buhay nito sa Twitter. At dalangin ko din po, Lord, na kayo po mag-ingat sa pagbiyahe nila ng mamaya ni Pastor sa kapag nasa Pedro. Kayo po magbigay ng pisikal na kalakasan at kayo po magatid sa kanila sa Pedro ng ligtas po, Lord. Amen. Namin at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, lahat na ito yung dalangin ng mga ni Jesus. Amen. God bless you, Sige.
ating pong soul winning. At may po alis, pero kayo po ay magsusol winning, magpa-follow up this week, mabutid, amen, mas maganda. And then, this coming Saturday, ay attend sa Friday, ang practice po natin sa ating pong choir, ng hapon. And then sa Saturday po, mabutid, ay 8 o'clock, yung ating pong devotion, amen. And then, pray natin na maraming bisita is coming May 3, amen, for our first Sunday service for the month of May, amen. Amen. Sige po, tayo po yung magsikot tayo. Tayo po yung mawin. Awitin po natin. Thank you, Lord, for saving my soul. Let us sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Naginaming o Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong biyaya, kaloob sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon Lord, sa sama-sama po pa inyong pong mga anak sa pagpanalangin, gitnala sa pong salita, na muli nagamon sa amin po, patungkol po, Ama, sa provision, sa kahalagaan po ng panalangin. And you teach us, O God, to have a more earnest with our prayer sign unto you, Lord. At ang magupo, Panginoon, amin po nga prayer life po, Panginoon, Ama. In that way po, Panginoon, you can do much more in our lives, Lord, because prayer is power. Bless po ang pong pasamantalang pag-iwalay, ang pag-uwi po, Panginoon, bali po mga anak, at higit mga magsipagbiyahe po, Panginoon, mga kapatiran, uwi po sa Kabagan, uwi po, Panginoon, sa Agugadan, at sa Solana po, Panginoon, at mga nandito sa Tuguegarao po, pagpalain niyo po, at pangunahan, makauwi po ng Matiwasay, at doon din po, Panginoon, mamaya, amin po pagbiyahe, patungo po sa amin po Mother Church, sa San Pedro, at sa Academy po, Panginoon, for the activity ng Christian Bible Baptist Academy po. May pagpapalain niyo po, Panginoon, matay po mamuna, at bigay po sa amin po may safe traveling mercy. Forgive us our sins, cleanse our hearts, in all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thanks so much, and God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi.